Lumubog na ang araw at sumilip ang buwan. Pasilip-silip din mula sa likod ng isang malaking puno si Jeremy. Hinintay talaga niya ang pagdating ng labi ni Kate sa burulang iyon sa baryo. Nang matanaw na niya mula sa pinagkukublihan ang inaayos na kabaong, ay hindi maiwasan ni Jeremy ang pagbigat ng dibdib. Tila ba nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan na ang pinakamamahal niyang si Kate ay sumakabilang buhay na. Masyado iyong masakit para sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na malaya ni Jeremy ang pagtulo ng kanyang luha. Ni hindi man lang niya kasi magawang lumapit at mamaalam dito. Napukaw ang pagdadalamhati ni Jeremy nang biglang tumahol ang aso mula sa burulan. Nakatingin ito sa direksyon niya, kaya naman agad na siyang umalis bago pa man may makakita sa kanya. Nang sumunod na gabi, muli na namang binisita ni Jeremy ang burol ni Kate. Ngunit tulad ng nagdaang gabi, ay naroon lang ulit siya sa likod ng malaking puno. Iniiwasan niya na may makakita sa kanya. Sa tubing may mapapatingin sa direksyon niya o di kaya ay mapapadaan, ay agad siyang nagtatago. Hindi pwedeng may makakita sa kanya. Hindi maaari. Ngunit kailangan niya makagawa ng paraan para makuha ang labi ni Kate bago ito mailibing. Ilang beses niyang tinangka na lumapit, ngunit laging may hadlang. Kundi man may biglang parating na bisita, ay may mga kamag-anak namang nakapalibot dito. Hadlang din ang mga asong nag-aalulungan sa tubing mararamdaman ang presensya niya. Pero walang balak sumuko si Jeremy hanggat may pagkakataon ay mananatili siyang mag-aabang. Isang hating gabi, napansin ni Jeremy na wala ng tao sa paligid at sa burulan, maliban sa tatay ni Kate na siyang nagbabantay dito. Ngunit nakalungay-ngay na rin ang ulo nito na tila nakatulog. Puno man ng kaba, dahan-dahan ay humakbang si Jeremy palapit sa burulan. Parang tinatambol ang dibdib niya sa nerbiyos. Pero wala na siyang balak umatras. Kahit umaalulong ang mga aso sa paligid ay hindi na niya pinansin. Kailangan lang na maging mabilis ang mga kilos niya upang maisagawa ng maayos ang binabalak. Ilang saglit pa at natangay na nga ni Jeremy ang labi ng pinakamamahal niyang si Kate. Kinarga niya ito palayo sa burulan hanggang kainin sila ng dilim. Si Jeremy ay nabibilang sa lahi ng mga aswang na kung tawagin ay balbal. Bata pa lamang siya ay nagustuhan na niya si Kate. Una niya itong nakita na naglalaro sa kakahuyan. Ngunit hindi niya ito magawang lapitan dahil kabilin-bilin na ng kanyang ama na sila ay hindi maaaring makipaglaro o makipagkilala sa mga tao. Dahil dito ay nakontento na lamang si Jeremy na palagi niyang pinapanood sa paglalaro si Kate kasama ang iba pang mga bata. Ngunit isang beses ay nakita niya itong nadapa habang humahabol sa mga kalarong iniwanan siya. Hindi nakatiis ang balbal na si Jeremy. Nilapitan niya ito para tulungang makatayo. At doon na nga sila nagkakilala, naging magkalaro, naging magkaibigan, na lihim sa lahat. Habang sabay na lumalaki, si Kate at si Jeremy ay patuloy na naging magkaibigan. Nang lumaon ay hindi na nakatiis si Kate. Siya na mismo ang nagtapat kay Jeremy na iniibig niya ito. Hindi naman siya biniko ng binatang balbal dahil matagal na panahon na rin itong kinikimkim ang pag-ibig sa kanya. Ngunit ang pag-iibigang iyon ay mahigpit na tinutulan ng lahi ni Jeremy. Tinangkapan ng mga ito na wakasan ang buhay ng dalaga, kundi lang naroon si Jeremy para pigilan ang pagtatangkang ito. Ang tatay naman ni Kate, sa tulong ng kaibigan nitong albularyo, ay natuklasang isang balbal ang binata, kaya ginawa rin ito ang lahat para mailayo ang anak dito. Ang mga pagtutol na ito sa kanilang pagmamahalan ay hindi naging hadlang sa dalawang pusong tunay na umiibig. Patuloy silang nagtagpo ng palihim. Sa tuwin ay nilalasap ang katas ng pag-ibig na nakaukit sa kanilang dibdib. Hanggang sa dumating ang araw na yon na si Kate ay dinapuan ng malubhang sakit. Sa huli nilang pagkikita ay naghabilin si Kate kay Jeremy na gusto niyang mahimlay sa lugar ni Jeremy kung saan maaari nitong mabisita palagi ang kanyang labi. Pinangako naman ng binata
natutuparin niya ang nais nito. Nang makabalik na si Jeremy sa kanilang lugar, naglapitan ang mga kapwa balbal at inamoy-amoy ang buhat niyang bangkay. Ngunit mahigpit na nagbabala si Jeremy sa mga ito na kung sino man ang magtatangka o lalapastangan sa labi ng pinakamamahal niyang si Kate ay mananagot sa kanya. Dahil dito ay isa-isang nag-atrasan ang mga balbal, subalit ang pinunong balbal na ama ni Jeremy ay hindi pinahintulutan na mailibing doon ang dalagang hindi nila kailanman matatanggap sa kanilang lahi. Bigong umalis si Jeremy. Buhat pa rin ang labi ni Kate sa taas ng bundok. Doon niya ito inilibing at pinalibutan ng mga bulaklak. Magagayon man, tinupad pa rin niya sa nobya ang pangakong palagi niya itong bibisitahin. Walang araw na hindi pinupuntahan ni Jeremy si Kate. Nakaupo lang siya sa tabi ng libingan nito at kinakausap na parang nandoon lang din ito. Kinukwentuhan ang mga nangyayari sa kanya sa maghapon. Habang ang tatay ni Kate ay madalas ding dumadalaw sa puntod ni Kate sa pag-aakalang anak nga niya ang nakalibing doon. Lingit sa kanya, ito ay puno na lang ng saging dahil ang labi ni Kate ay nasa piling na ng binatang wagas ang pagmamahal sa kanya. Para sa kaalaman ng iba, ang balbal ay isang uri ng halimaw o aswang na kumukuha ng bangkay sa burulman o sa libingan para kainin ito. Ngunit dahil sa pag-ibig na nag-uugnay sa kanila, hindi iyon ginawa ni Jeremy sa mahal niyang si Kate. Sa halip ay inilibing niya ito ng maayos at binantayan sa maraming oras. Hanggang sa sumapit na rin ang takip silim sa buhay ni Jeremy. Sa mismong libingan ni Kate ay binawi ng may lalang ang kanyang hininga. Nagwakas ang buhay niyang nakayakap sa libingan ng tangi niyang mahal.